Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin ito umpisahan, big shout out sa ating Team Kapuso. Na nandyan ang ating founder, Jane. Nandyan din po si Sir Freddy, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, Ma'am Nelia, kapatid Sam TV. At syempre, ang aking kasama rito sa bahay isang vlogger din, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre si kapatid na ROC, Out of the Box. At syempre nandiyan si Sir Erwin Panganiban, Ate Josie Tixon. At syempre sa lahat-lahat ng Team Kapuso na laging sumusubaybay dito sa ating palatuntunan. At ngayon, may bago na naman po tayong sulat na babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, isa po ako sa tagapakinig ng iyong palatuntunan. At hindi ko akalaing makapagbigay din ako ng aking kwento ng buhay. Sana po inyong mabasa ang aking liham at magustuhan ang kwento ng aking buhay. Lalong-lalo na ang iyong tagapakinig. Kuya, graduating ako noon ng kolehiyo. Kaso kuya, nabuntis ako ng aking kaklase. Kuya, dahil doon, nagalit ang aking mga magulang. Sa totoo lang po, pinalayas nila ako sa bahay. Dahil sa ginawa ko daw, kailangan kong harapin ang ginawa ko. Nagalit talaga sila sa akin noon, kuya. Hindi ko pa makalimutan nung sinabi ng aking mama na imbis pag-aaral ang aking atupagin, ang boyfriend ang inuna ko. Kaya wala daw akong karapatang mag-stay ng bahay. Kuya, masakit man, pero kailangan kong tanggapin. Dahil hindi ko nasunod ang kanilang gusto. Inuna ko ang aking sarili. Kaya wala akong magawa kung hindi umalis ng bahay, kuya. At sinabi ko sa aking boyfriend na pinalayas ako ng aking mga magulang at kailangan ko maghanap ng matirahan. Tinulungan naman ako, kuya, at nakahanap kami ng maliit na kwarto. Kaso hindi rin masabi ng aking boyfriend sa kanyang mga magulang
kasi nga nag-aaral din siya. Kaya napag-usapan na lang namin na buhay namin dalawa aking dinadalang bata. Hindi na ako nakapag-aral, kuya. Ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng mapagtrabahuhan. At mayroon isang karinderiya na malapit doon sa aking tinitirahan. At nag-apply ako bilang tagahugas ng plato at kung ano pa. Tuloy-tuloy lang ang buhay ko, ya. Kaso, nung mag-anim na buwan ng aking tiyan, ay pinabayaan na rin ako ng aking boyfriend, kuya. Napakasakit ng aking naranasan. Tuluyan na akong mag-isa sa buhay. Akin na lang inisip ang pinagbubuntis ko. Wala. Hindi ako makauwi ng bahay dahil galit sa akin ang aking mga magulang. Kaya talagang kinaya ko na lang sa aking sarili. Kaya ang tuwing ako'y nagsisweldo ko yan, may itinatabi ako para sa aking panganak. Talagang hindi naman ako na problema sa pagkain ko yan. Dahil libre naman ako sa pagkain. At mabait ang aking amo. Dahil tuwing ako'y uuwi, pinapadalhan pa nila ako ng pagkain. Kaya tuloy-tuloy lang ang buhay. Minsan, pag ako ay nagpa-check up, nagpapaalam lang ako sa aking amo at pumapayag naman sila. Sa totoo lang, kuya, naawa din ang mag-asawa sa akin. Kaya nang malaman nila na ang magiging anak ko ay isang babae, binilhan din ako ng mga damit na pangbata. Tulong daw nila sa akin. Kaya laking pasalamat ko sa kanila, kuya. Dahil naintindihan nila ang aking sitwasyon. Hanggat sa naipanganak ko ang bata, kuya. Napakahirap. Dahil ako lang ang pumunta ng ospital. Wala akong kasama, kuya. Hanggat sa naipanganak ko ang batang babae. Nilakasan ko ang loob ko, kuya. Para mabilis akong makalabas ng ospital. Talagang tinatagan ko ang aking loob. At mabuti na lamang, kuya, at hindi ako nahirapan. Dahil marami naman akong gatas. Kaya hindi na ako bumibili.
2 linggo din na hindi ako makapagtrabaho, kuya. Mabuti na lang ang aking amo ay nandyan, tumutulong at nagdadala ng pagkain para sa akin. Sabi nila, kung magtrabaho daw ako, dalhin ko na lang daw ang bata. Dahil mayroon namang kwarto doon, pinayagan nila ako, kuya. Kaya nung lumakas na ang aking katawan, balik ulit sa trabaho, kuya. At dahil doon, may kasama kami doon sa karinderiya, kuya. Ang aming tagaluto na tawagin na lang natin na si Rodel. Naawa si Rodel sa akin, kuya. Minsan nga tinutulungan pa niya ako sa paghuhugas dahil bago lang daw akong panganak. At yun, kuya. Sa katagalan, niligawan ako ni Rodel. Tinutulungan niya ako sa pag-alaga ng bata. Fast forward, kuya. 1 taon na ang bata. At naging kami na rin ni Rodel noon, kuya. Nagsama na kami sa bahay. Mabait si Rodel. Tanggap niya ang bata. At doon magkasama kami sa trabaho. Mas natuwa nga ang aming amo dahil 2 kami magkasama sa trabaho. Tuloy-tuloy ang aming pagsasama ni Rodel. Doon lang umiikot ang aming buhay, kuya. Pag nag-day off kami, hindi sabay. Dahil nga tagaluto siya doon. At ako na may tagahugas. Kaya hindi kami sabay mag-day off. Pag nag-day off ako ang nagbabantay ng bata. Pag nag-day off din siya rin ang magbabantay ng bata. Hanggat sa nag-aral na ang aming anak, kuya. Dahil tinuring na ni Rodel na anak ang bata. Malaking pasalamat ko sa kanya, kuya. Dahil sa kanyang kabaitan. Seven years old na ang aming anak noon. Iwan ko ba kung bakit kung dati ay napaka-sweet nilang 2, bigla na lang hindi sila magkasundo, kuya. May mga pagkakataon na napapalo niya ang bata. At syempre ako na ina. Masakit sa akin, kuya. Nasaktan ang bata. Kaya minsan nag-aaway kami ni Rodel. Nag-aaway kami dahil kinakampihan ko yung bata. At sinasabi niya,
bata habang lumalaki ay nawawalan ng respeto. Sabi ko naman, ganun talaga ang bata. Kaya, nagtataka din kinausap ko ang aking anak. Kung bakit sinasabi ni Rodel na unti-unting nawawala ng respeto ang bata sa kanya. At tinanong ko ang bata. May sinabi ang bata sa akin, kuya, na minsan daw may kinakausap si Rodel na babae. Kaya nagagalit yung bata dahil naaawa siya sa akin. At doon kinumpronta ko si Rodel, kuya. Kung totoo ang sinabi ng bata, na mayroon siyang kinakausap na babae. Todo deny si Rodel. At ang dahil doon, sa harapan ko, kuya, sinampal niya ang bata dahil nagsumbong sa akin. At doon nag-away kami lalo ni Rodel. Dahil bakit niya sinampal ang bata. At dahil doon, pinalayas ko si Rodel, kuya, sa bahay. Dahil ayaw na ayaw kong saktan ng anak ko. Ako ang naghirap ng ilang buwan kong dinalayan sa aking sinapupunan. At sinaga kong mag-isa yan na alagaan. At ayaw na ayaw kong saktan lang siya ng ibang tao. Kaya pinalayas ko si Rodel, kuya. Sabi ko, mas maganda pang kami na lang dalawa ng aking anak dito. At dahil doon, hindi na muna ako pumasok sa trabaho ko yan. Dahil ayaw kong makasama si Rodel doon sa trabaho. Kaya, namuhay kami, dalawa ng aking anak. At naghanap na lang din ako ng ibang trabaho. Nakahanap naman ako, kuya. Ako'y naging isang tindera na naman sa kabilang street na may malaking tindahan. Doon ako nag-apply, kuya, at tinanggap naman ako. Minsan umuwi si Rodel. Nang makita ko siya doon, pinaalis ko siya agad. Nang hingi siya ng sorry, kuya. Pinagsisihan daw niya ang kanyang ginawa sa aming anak. Pero dahil sa galit ko sa kanya, hindi ko siya tinanggap, kuya. Pinaalis ko siya. Hindi basta-basta ang ginawa niya sa anak ko. Niya ako nga halos hindi ko masaktan ng aking anak. Siya kinaya lang niyang saktan. At sinampal pa sa harapan ko. Kaya dumating ang araw, kuya. Bumalik na naman si Rodel.
nakikisuyo, humihingi ng tawad. Napatawarin ko siya. At humihingi siya ng tawad sa aking anak. At hinding-hindi na raw niya uulitin pa. Pero hanggang ngayon, kuya, tiniis ko si Rodel. Dahil naging maayos naman ang buhay naming dalawa ng aking anak. Napaaral ko naman siya mag-isa sa sarili kong kayod. Kaya sabi ko, kaya kong itaguyod mag-isa ang aking anak. At ni minsan, hindi ako nanghingi ng tulong sa aking mga magulang. Simula nga nung pinanganak ko, ang aking anak ko yan, ay hindi na ako umuwi sa amin. Hindi ko na nakita ang aking mga magulang at ang aking mga kapatid. Kung may mali man ako, mayroon din akong tampo sa kanila, kuya. Dahil pinalayas nila ako sa bahay. Aaminin ko, nagkamali ako. Pero hindi naman siguro pwedeng palayasin ako ng bahay. Kaya nagtampo talaga ako sa kanila. Kaya ni minsan hindi ako humingi ng tulong. Kinaya ko. Sa ngayon, kuya, laging pumupunta si Rodel. Nagdadala siya doon ng grocery. Para daw sa bata. Pero hindi ko pa siya tinanggap, kuya. Dahil gusto ko siyang bigyan para matuto siya na hindi niya na uulitin pa. Hindi ko naman isinara ang aking puso sa kanya, kuya. Dahil nakita ko naman noon ang kanyang kabaitan. Tinanggap nga niya ang hindi niya anak. Pero kailangan ko siyang tiisin muna para ma-realize niya na hindi ganun kadali ang magpatawad. Kaya ngayon, tuwing nagsusweldo siya, tuloy-tuloy naman ang kanyang suporta sa aming anak ko yan. Pero hindi ko pa rin siya tinanggap. Pero balang araw, baka tanggapin ko rin siya, kuya. Hindi muna ngayon. Kuya, maraming salamat. Ito po ang aking kwento ng buhay. Kwento na minsan napalayas ako ng aking mga magulang dahil sa aking pagkakamali. At dahil doon, tinatagan ko ang aking buhay at kinaya kong buhayin ang aking anak na hindi nanghingi ng tulong sa aking mga magulang. Kuya, maraming salamat sa iyong pagbasa ng aking sulat. At sana nagustuhan po ninyo ang kwento ng aking buhay. Hanggang dito na lang. More power. Aya.
Ma'am Aya, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento. Kwento na mapupulutan naman ng aral ng ating tagapakinig. Nagdusa ka man sa iyong ginawa dahil nabuntis ka habang ikaw ay nag-aaral. At nang malaman ng iyong mga magulang, ay pinalayas ka sa inyong tahanan. Masakit dahil pinalayas kayo. Pero na-realize mo ang iyong kamalian. Siguro hindi lang matanggap ng iyong mga magulang na nabuntis ka. Dahil ang mga magulang naman talaga ay wala silang inisip kung hindi ang kinabukasan ng kanilang mga anak. At sigurado ako na iyon ang gusto nila para sa'yo. Pero binigo mo sila. Pero kahit ganun pa man ang nangyari sa iyong buhay, malakas ang iyong loob. At syempre, binuhay mo ang iyong anak. Dahil iniwan ka rin ng boyfriend mo. At nung pinanganak mo ang bata, nakilala mo si Sir Rodel na tinanggap niya ang anak mo. At tinuring na rin niya na anak niya. At na-realize ni si Rodel ang kanyang kamalian kaya nanghingi siya ng tawad sa iyo at sa iyong anak. Siguro naman, handa na siya na magsama kayong muli. Pero tama ka, binigyan mo siya ng leksyon para hindi na maulit ang mga nangyari sa iyong anak. Kaya maraming salamat po, Ma'am Aya. At sana hiling ko at hiling namin na magkabalikan kayo ni si Rodel para ipagpatuloy ninyo ang inyong pagmamahalan. At alam ko na pagsisihan na ni si Rodel ang kanyang ginawa. Kaya sana darating ang panahon na magsama muli kayo at maging masaya ang inyong pamilya. Muli, maraming salamat, Ma'am Aya. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Aya? Mag-comment? I-share na yan. Malay po natin ang inyong mga kaibigan isa sa magpadala ng kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa mga team na laging sumusuporta dito. Lalong-lalo na ang Team Kapuso. At sa lahat ng team na dumadalaw dito after ng ating premiere. Maraming salamat po sa inyong suporta. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe, mag-share, at mag-comment. Muli, ito nga po pala si Jun Sahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.